Hello kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So eto na kabibig ha, grabe. Si Attorney Kaufman may hawak na ebidensya. Ebidensya na to kabibig ko sa ginawa ng ICC, yung nangongolekta sila, humihingi sila ng mga witnesses. Ebidensya na yan na hindi talaga maganda ang pamumuno ng ICC. Hindi talaga maganda ang justice system ng ICC. Ito yung hawak na ebidensya na posibleng gagamitin ni Attorney Kaufman na ikasisira ng ICC. Ay naku, sirang-sira ng ICC. Oy, kahit sinong tanungin mo, depende na sa mga sa mga bashers ng mga Duterte, pero yung nakikita ang katotohanan, 'di ba? 'Di ba nga isa sa mga grounds for impeachment ni BBM itong ginawa niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pa ng impeachment ni BBM, pwedeng gamitin ni Kaufman na ebidensya na sasampal sa mga taga-ICC. At tingnan niyo ang presidente ng Pilipinas sinampahan ng impeachment at isa sa mga grounds for impeachment yung pagpadakip ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nilagay sa ICC. Di ba kabibig? Naku po, magkasanga-sanga talaga yung impeachment ni BBM. Pwedeng gamitin yan kung mag-push through talaga yan. Sabi nila hindi daw ma-push through kasi wala nang substance. 15 pages lang daw. Yung iba sinasabi na scripted yan kabibig. O sabi ng iba dyan. Pero kung ating i-analyze ba, posible Posible. Huwag nyo lang maliitin yung nagsampa ng impeachment mga kabibig. Pero pwedeng gamitin niya ni Kaufman. Oh, 'di ba? Sana maglabas na rin ang Supreme Court ba ng desisyon sa habeas corpus. Pwedeng gamitin ng Kaufman. At ito yung si Conte, sinupalpal ni Kaufman hinggil sa yung mga humihingi ng ng mga tawag dito. Ito kabibig i-share ko sa inyo kabibig i-share ko sa inyo ang bardagulan ni na Kaufman at Attorney Conte. At ano ang reaksyon ng mga netizen. Ito kabibig, share ko lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yung iba kasi, ito ang bardagulan nila. Sa pagpapasa publiko ng apela sa mga testigo sa ICC website. Sabi ni Kaufman, such an appeal, in my opinion, should not have been disseminated to the general public on the court's website. Dapat hindi yan, dapat hindi sana yan pinost sa court's website. The court is meant to be neutral body. O, tingnan nyo. And the system of law applied is adversarial. O, tingnan nyo kabibig. Doon pa lang, maling-mali na ang ICC. This means that equality of arms between the parties to the litigation should be ensured and preferential treatment should not be afforded the prosecution to the detriment of the defense. Tama. So ito yun. Ito yung pwedeng gamitin ni Kaufman na ikasisira ng ICC at posibleng ang ICC ay i-release na si Digong. Mali pala yung ginawa natin. Tingnan nyo, nakita ni Kaufman, maling-mali yan. O, ito naman si Conte, ang sabi ni Conte, well, bahagi ng Court of Office of the Prosecutor at may karapatan po silang mag-publish sa website na yon. Nagsisignal kasi na opisyal na panawagan ng ICC ito, kaya wala po ako nakikitang mali. Wala ka talaga nakikitang mali dahil kasi pabor ka na si Digong ay mahatulan. Pabor ka sa kapwa mo Pilipino dahil At the same time, may sariling page ang defense or may sariling page din ang panawagan para sa mga biktima. Ay, meron ba talaga? Na hindi yata namin nakita. Ay, so different page pala. So yung ICC page ay para lang sa sa prosecutor. So yung depensa, parang iniwaglit na lang. Kasi sinabi niya may specific page daw ang defense. So it means hindi pala isa. Yung prosecutor and defense, hindi pala yung isang page na yon. Bakit hinayaan ng ICC? Dapat sana prosecutor ng ICC, iba. Defense, iba. Yung main website talaga ng ICC, dapat iba din yun. Pero hinayaan ng ICC na gamitin ang website para sa mga prosecutor
para humingi-hingi ng mga ebidensya na bakit nakulang pa ba ang ebidensya? Akala ko handa na kayo dahil konti. Akala ko handa-handa na ang ICC. Hindi pa pala handa ang ICC. Nakakalarki naman kayo. Nakakahiya naman kayo. Parang nagmukha silang katatawanan. Nagmukha, nanlilimos ng ebidensya. Di ba? Nanlilimos talaga ng ebidensya. Di ba? Ito, sabi sa isang PDP Laban post. Ito ha. Basahin natin kung ano ang post ng PDP Laban ng lilimos ng tawag dito, ng ebidensya. Nakakahiya yung word ng lilimos. Sabi dito, Pilipinas, bring him home. Sabi ni Attorney Jimmy Bundok, PDP Arbitration Committee Chairperson. ICC, no. By the way, guys, baka may ebidensya kayo, pasa na lang po. Pinakakahiya ay International Criminal Court ng lilimos ng ebidensya. PDP Laban Arbitration Committee Chairman Attorney Jimmy Bundok to Facebook to comment on the International Criminal Court's ongoing investigation into the Philippine drug war, posting Pilipinas bring him home, ICC no. By the way guys, baka may ebidensya kayo, pasila lang po. The post comes amid reports that ICC has indicate a lack of sufficient evidence to move forward decisively against former President Rodrigo Roa Duterte. Yung mga drug war yan. In a statement, the ICC clarify pang ICC, the office is appealing for direct witnesses to this incident, including members of the Philippine National Police and the other law enforcement agencies who were involved in this incident to come forward to speak with the members of the office. So kulang pa pala. Wala. Diba? Ito ang komento ng mga netizen. Nangangalap ng ebidensya pero si Tatay Digong pa rin hinatulan na, it appears to be a desperate attempt to convict PRRD. Even the justice system seems to have lost its integrity as if there were a promo period to recruit witnesses. Naku, promo period. This is not a joke. A court's proceedings and investigations must be conducted with utmost seriousness, especially when dealing with such grave allegations. Tama. If the prosecution cannot sustain the case due to lack of witnesses, it should not resort to publicly soliciting witnesses through online as if promoting an event. Tama, nakakahiya. This constitutes a violation of proper legal procedures in the absence of probable cause arising from credible evidence and witnesses. The accused should be released. Tama. Diba? Considering their allegation that this had taken place without considering that there are true, he outsmart them all. Nasaan na yung 30,000 witnesses? Maraming eroplano. Diba? Ang gagawin dyan para isakay papunta ng dahig. Yan kabibig ha. Yan ang komento ng mga netizen ngayon kabibig. Na parang sabi nila, ano ba naman yan? Ebidensya na yan, Kaufman. Ilagay mo na yan, Kaufman. Ebidensya na talaga yan. Oo, malaking ebidensya na yan. Kaufman, gamitin mo yan para ma-release si Tatay Digong. Para mabigyan laya natin, gamitin mo yung ginawa na maling-mali ng ICC. Ito ang komento ni VP Sara ba? Kung ano ang kanyang komento hinggil sa ICC na humihingi na ng mga naglilimos. Ito komento ni VP Sara ha. VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor through their social media platform released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against her father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. So yan kabibig, no? Kung ano ang sinabi ni Attorney Kaufman, yun ang buod ni VP Sara. Kasi nag-usap sila ni Attorney Kaufman hinggil sa issue na ito. Mas maganda kabibig. Kasi nga sabi ni Kaufman dito, such an appeal, in my opinion, should not have been disseminated to the general public on the court's website. Tama din naman. Sino bang bobo
ng mga lawyer at prosecutor na nagsabing mag-post tayo sa ICC website. The court is meant to be neutral body and the system of law applied is adversarial. This means that equality of arms between the parties of the litigation should be ensured and preferential treatment should not be afforded the prosecution to the detriment of the defense. So ito palang kabibig, ebidensya na to ni Kaufman. Dito na nayari ang ICC sa kanilang kagawan. Halata naman talaga, wala talaga silang ebidensya. Diba? Kakahiya kayo. Pang-cool down natin, makinig tayo kay VP Sara habang nag-uusap sila ni Alvin Anthony. Pero sabi ng iba, kabibig, naramdaman namin na si VP Sara ay hindi na masyado siya nag-comment tungkol sa kaso ni Pangulong Duterte. Kasi remember, nagamit nga yung mga komento niya na hindi maparelease si VP Sara, na kasalanan daw ng mga anak ni Pangulong Duterte, kasalanan ng mga support sa mga Duterte. Sabi pang Aliconte na, kung mag-withdraw or mag-resign ang mga Duterte, posibleng ma-release natin digong. Diba? So VP Sara, quiet na lang siya. Ito kabibang, kinig tayo. Okay lang, lumalaban pa rin para sa bayan. So, anong ma-comment mo sa impeachment na final kay BBM? Alvin? Lang, ma'am, I think it's really a shit show yun siya, ma'am. Murag lutong Macau niya, murag di ko na pink. Kaya it's just a lutong Macau. Impeachment complaint. 4 pages ra siya, ma'am. Kibasa na ko, ma'am, murag idali-dali niya. Walay substantiation, ganito, ganyan. And I think they just don't want him to be touched for 1 year. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. Ikaw ready na kasi mo impeachment next month? Since November 2023, next to Franz Castro, kay tabian mag-aayo ang babae na. Tawang-tawa lang yung Tabian. Siya naman puti nagsulti nga na impeachment. Di, naanag yun noon. Pero, Andam lang. Pero VP, okay na ka later for a short interview. Nana po. Para interview na ako. So, manay man tanaw. Kanang si BBM ra po nag-file og impeachment niya kaugalingon. And then I think kato bitong chair sa imuhang giatinan na Chair? kato bitong Tingkuranan? katong chair na giatinan sa Congress hearing. I forgot his name. Katong lalaki ba? Chairperson? Chairperson katong di mo giingnan na wala siya nag-follow rules. Si Kuan? Who appoints the secretary kasi na siya na lalaki. Wala kimbalo. Wa kabalo na. Nahadlok na ipa-camera. President ang Yusek o I forgot his name, VP. Forgettable man to siya. Exactly. He already expressed a statement ba na there's no parang bearing daw kuno for impeachment para kay PBBM. But I think any submission or communication should be dealt with following a process, di ba? Kuan man gud na oy. Complete politics. Fundraising. Fundraising. January ba ya magsugod ang paperwork para mag-release. February, March releasing na. Fundraising. Oy. Diba? Gabi gid mo inspiring gid pag naa ka VP kay kabalo min. Pag naa ka diri we know that you are here to bring us the light. I bring the sunshine. Sunshine. Pagkita ang sunshine. Nice sunshine. Nice sunshine. Hello ma'am, may hapon. Okay lang ma'am. Lumalaban pa. Wala ang snow. Pag-abot ni Inday Sara. But next week mag-snow na po. Ready Basta na. akong dili. Ay. Lagi as malate na ka. Ay, 120 naman. Yes. Unya VP ha, mag-question. Ready na. Ikaw ang mag-ready kay ikaw ako. Question na. Gamay lang ko na Q&A. Gani. Gani. Okay na, baby. Salamat. Unya, ma'am ha. VP, pakigreet me kay PRRD hanggang sa dulo ang aming laban. Yes. Punta din ako makalimutan ang kuan. Ako ang mga istorya. New Year. Wait, doon sa mga tong explosion? Hindi raman, layo. Kung sa to?
gas daw, gas leakage. So yun kabibig ha. Sabi ni VP Sara, fundraising daw. Wala ka fundraising. No? Ano ba nilabanan nyo sa bayan? Pilipinas, ito pa rin. Ingat lang lagi, VP Sara. Mr. Chair, pahilo kay VP. Bakit parang walang bodyguard si VP Sara? Ang ping in town for our future president. Nabaliktad na no, si Sir Arvin Tourism, but ikaw na interview ni VP Sara. Oo nga no. Well, in fairness naman kay VP Sara, ha, very cool, very chillan siya. At pwede mo siyang lapitan anytime mga kabibig. Sana someday no, makalapit tayo kay VP Sara, makichika kagaya ng ginawa ni Alvin. Oo naman, it's a dream for all of us to interview or to at least lang chika-chika sa ating vice presidente na napaka-approachable, hindi maarte, hindi elitista, alam niya kung ano pinagdaanan ng mga masang Pilipino. Si VP Sara pupunta sa mga bulubundukin, binibisita yung mga taong hindi naaabutan ng grasya, ng gobyerno. Sino bang BBM, nagpunta ba ng mga bulubunduking lugar sa Pilipinas para magpaabot ng pasasalamat o pag-abot ng konting grasya na galing sa gobyerno? Hindi. Hanggang saan na si BBM? Nasa patag lang, kapatagan, pa konting-konting interview, pa inauguration, yun lang ang kaya ni BBM. Pero si BP Sara, Sinusuong, Bagyo, Lindol, after Bagyo, Lindol, or kung kahit walang mga ganyan, pupunta sa mga bulubunduking lugar, kausapin ang mga tao doon. Kaya mahal na mahal si BP Sara ng maraming Pilipinong mga pobre na sa laylayan, sabi nila. Kasi may puso si BP Sara, sabi ng iba. O yung iba pupunta sa mga special occasion sa isang lugar, pero pag panahon ng lindol, bagyo, hindi na papakita daw. Si BP Sara, kahit anong oras ko siya pumunta siya doon. O, yun, you can differentiate, mga kabibig, kung ano ang totoong politiko or hindi. O, sabi nito, si Bam Aquino pumunta ng Sinulog sa Cebu, pero ng panahon na nalindol ang Cebu, may binaha ang Cebu, walang Bam Aquino pumunta. Yun nakita na compare ng mga tao. Si BP Sara, after ng baha, nandun. After ng landslide ng Cebu, nandun. After ng lindol ang Cebu, nandun. Pero Bam Aquino, panahon ng Sinulog, nandun. Anong matutulong niya? Yun ka, BP. Yun ang nakita ng mga Cebuano ba? So, alam nila kung sino yung politiko na mahilig lang sa limelight, na mahilig lang sa mga kaipal. Alam din nila ang mga politiko na sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng lugmok na lugmok sila, sino ang kanilang kasangga, sino ang palaging nandyan. At sa panahon na happy sila, sino ang palaging nandyan. Alam na nila. Yun ang kabibig ha. So itong si Kaufman, parang gagawin na niyang ebidensya ito. Nako, parang gumaganda ang laban ngayon ha. VP Sara, iwas konti no, about sa kaso ng Tatayigong. Ayaw na niyang baka may plano sila for the interim release. I think, parang ika-file ulit ni Kaufman ang interim release na Tadigong. Sana, tuloy-tuloy na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ding pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.